Shalom, shalom, alaikum, shalom. Isang pinagpalang araw ng linggo, mga kapatid. Narito na naman tayo ngayon sa ating Preaching in the Wilderness series. Binabasa natin ang Ebanghelyo ng Panginoon na binabasa sa lahat ng mga Katolikong simbahan. At nagkaroon tayo ngayon ng quick short live sapagkat busy tayo pag linggo at binabati natin ang lahat. Alam ko na maraming mga kababayan natin ngayon ang nagsisimba or magsisimba. So possibly yung mga magsisilip sa atin is yung mga malalayo sa mga simbahan, sa ibang bansa. So shalom, at ang panalangin ko na tayong lahat ay ingatan, gabayan at patnubayan ng Panginoon kasama ng ating mga mahal sa buhay, ating mga kinabubuhay, magiging maayos ang ating kalusugan, iligtas tayo sa mga bagay na beyond our control at sa mga bagay sa mga malulubang karamdaman at sa mga sakit na hindi natin inasahan. Maging normal nawa ang lahat sa ating pangatawan. In Jesus' name. At inangkin din natin ang sinasabi sa 2 Corinthians chapter 10, verses 4 to 5, that the weapon of our warfare are not of flesh, but are enormously capable of destroying fortresses. We destroy arguments and every pretension facing itself against the knowledge of God, taking every thought captive in obedience of Christ. So, shalom mga kapatid. Okay. Okay. Gimalin, good morning. Gimalin, Agkawili, Pangasinan yata yan, or Ilocos. Yan. So, the gospel of the day is taken from the gospel of the Lord according to St. Luke chapter 17, verses 11 to 19. Glory to you, Lord. As he continued his journey to Jerusalem, he traveled through Samaria and Galilee. As he was entering a village, 10 lepers met him. They stood at distance from him and raised their voice, saying, Jesus, Master, have pity on us. And when he saw them, he said, Go, show yourselves to the priest. As they were going, they were cleansed. And one of them, realizing he had been healed, returned, glorifying God in a loud voice, thanked him. And he fell at the feet of Jesus and thanked him. He was a Samaritan. Jesus said in reply, 10 were cleansed. Were they not? Where are the others? Where are the other 9? Has none but this foreigner returned to give thanks to God? Then he said to him, Stand up and go. Your faith has saved you. The gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Yun. So, siguro lagyan natin ang title yung ating topic, Giving Thanks to the Lord. Giving Thanks to the Lord. So, ipinapakita dito yung pagpapagaling ng Panginoong Kristo sa 10 kitungin. At makita natin at narinig natin na nung humingi sila ng kagalingan sa Panginoon ay nasa malayo sila. Sapagkat ayon sa batas ng mga Hudyo, ayon sa batas ng mga sa kanilang kautusan na kapag may ketong ka, hindi ka pwede makisalamuha sa mga tao or hindi ka maaring lumapit. Doon sa Old Testament, kapag meron kang kitong, actually, kapag may makita ang matay sa malayo, ay sumisigaw ka na marumi. So that for them, makaiwas sila sa iyo at hindi mahawa. Sapagkat alam naman natin noon ay wala pang mga vaccine or wala pang mga gamot na maaring ipanggamot sa kanila. So, i-isolate sila until such time na kapag gumaling sila, yun yung magiging proseso, magpakita sila sa pari. Then kapag i-determine ng pari na magaling na siya, ay maghahandog siya ng isang handog para i-declare siya ng pari
sa mga tao na siya ay malinis na at malaya na siya uling makakapagsalamuha sa mga tao. So, ganun mga kapatid. At makikita natin dito na sinasabi sa Ebanghelyo na 10 sila. Pero, nung sinabi ng Panginoon sa kanila, sige, magpakita kayo sa mga pare. So, along the way, nang sinunod nila yung sinabi ng Panginoon, nagkaroon sila ng kagalingan. Di ba? Hindi, parang katulad ng first reading ngayon. Ang first reading ngayon is about Naaman. Si Naaman, noong pumunta siya kay Eliseo, he is expecting na i-pray over sa ni Eliseo, nakataas ang kamay. Pero ang ginawa ni Eliseo ay pinalublob siya sa ilog ng 7 beses. Nagreklamo pa nga si Naaman. So, makikita natin doon yung tinatawag na power of the word. At the same time, yung obedience, mga kapatid. Di ba nakahapon, ganyan din yung Ebanghelyo na mapalad ang mga taong nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad dito. So the same way, itong 10 kidungin na makikita natin na after they heard the voice of the Lord na sige, pumunta kayo sa pare, magpakita kayo doon. Di ba? Katulad nung ginawa ni Eliseo, hindi naman siya pinray over, basta sundin mo lang yung instruction. Sinunod nila instruction, magpupunta sila sa pare. Hindi man na sinabi ng Panginoon na, o sige, magaling na kayo. Hindi na sinabi ng Panginoon ng gano'n, di ba, mga kapatid? Pero ang ginawa nila, he just obeyed. So, ibig sabihin, napaka-importante yung pagsunod, mga kapatid, kung ano ang sinabi ng Panginoon. Kaya nga, yun yung Ebanghelyo kahapon. Ang Ebanghelyo kahapon is Luke chapter 11, 17 to 19. Luke chapter 11, 17, verse 9. Okay? So, tingnan natin. Verse 9 to 11. So, tingnan natin. Okay? Ang Ebanghelyo kahapon. So, ang sabi doon ng Panginoon, sabi niya, Luke 11:27, verse 28 pala, mapalad ang nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad dito. So, ganun ang ginawa nila mga kapatid. Nung narinig nila yung utos ng Panginoon, nagawin nila ito, pumunta sila sa pari para magpakita, para ma-determine na magaling na sila at pwede na sila na makabalik sa community after na masuri sila na magaling na sila, malinis na sila, then idideklara sila na malinis, saka sila makabalik sa community. Ngayon, hindi naman sinabi ng Panginoon, sige, magaling na kayo, umalis na kayo, pumunta kayo sa pari. Walang ganun. Kundi sinabi lang ng Panginoon, pumunta kayo sa pari, magpasuri kayo. Yun lang. Ang ginawa nila, sumunod lang sila. Ayan. Kaya nga, itong sinasabi dito sa Luke chapter 11, verse 28, sabi niya, verse 28, he replied, rather blessed are those who hear the word of God and observes it. So, nung narinig nila ang salita ng Panginoon, they just obeyed. Then, along the way, gumaling sila, mga kapatid. See? The same with what happened to Naaman ngayon sa first reading. Hindi na natin binasa yung first reading. Ang first reading today is taken from 2 Kings chapter 5, verse 14 to 17. So, si Naaman ay pinalubog siya ni Eliseo sa isang ilog ng 7 beses. Okay? Nagreklamo itong si Naaman kasi natural, general siya. General siya ng hari sa Syria. Tapos, ipalublob lang siya sa tubig. Tapos, reklamo mas marami pa namang mas malinis na tubig doon pa sa ilog na yon. Okay. So, nagalit si Naaman. Pero yet, nung sinunod niya, tuloy na, kung ano yung sinabi ni Eliseo ay natupad sa kanya. Wala yung kanyang ketong. So, dito sa sinasabi, kaya nga meron dito sinasabi sa Psalm 104, verse 30, mga kapatid, meron dito sinasabi dito.
Okay. Dito sa verse 30, when you send forth your wrath, they are created and renew the face of the earth. Meron pang isa, hanapin natin. Okay. Okay. Ito sa Psalm 107 verse 20, mga kapatid. Ito pala yung hinahanap natin. Psalm 107 verse 20. Okay. Send forth the word to heal them, snatch them from the grave. Pinadala mo ang iyong mga salita at sila'y pinagaling. At yun nga ang ginawa ng Panginoon ngayon sa mga kitungin. So, ibig sabihin, if we wanted to receive our prayer request, our healing, deliverance, or blessings that we wanted from the Lord, is we need first to listen to the Word of God. Mga kapatid. Kasi ito yung ginawa ng mga kitungin. At yan din yung binanggit kahapon ng Ebanghelyo sa Luke chapter 11 verse 27 to 28. Na mapalad ang mga taong nakikinig at nagsasagawa nito. So after sumunod ditong mga kitungin sa Panginoon, because they recognize the Lord na Panginoon, Master. At nung sinabi ng Panginoon na, sige, pumunta kayo, humayo kayo. Along the way, gumaling sila. At sa kanilang paglalakad, nakita at napansin ng isang leper or isang kitungin na gumaling siya at siya ay Samaritano. At bumalik siya at nagpasalamat sa Panginoon. Nagpasalamat siya sa Diyos. So, nagtanong ang Panginoon, di ba 10 kayong gumaling? You see, alam ng Panginoon na hindi lamang yung lepers, yung leper na yun ng Samaritan ang gumaling. Yung 10 gumaling. Alam niya, hindi nakita ng Panginoon. Yet, he knew that all of them were healed. Dire-diretso sila sa mga pari. Natural siguro, sa tagal na ng panahon silang naka outside the camp, hindi sila pwede makisalamuha sa kanilang pamilya, sa mga kamag-anak nila. Bawal. Sa tagal siguro ng kanilang pagpamalagi sa labas ng kampamento, ay gusto na nilang makasalamuha ang kanilang pamilya. So excited sila. Pero, they forgot to thank the Lord except this Samaritan. Itong Samaritano na ito. Hinahanap ng Panginoon. Di ba 10 ang gumaling? Nasaan ang siyam? Di sabihin, mga kapatid, hindi lang ito para sa mga kitungin, sa mga 10 kitungin na gumaling, kundi ito rin ay para sa atin. Na sa panahon na nangangailangan tayo at humingi tayo sa Panginoon, God is also expecting us to thank Him. God is also expecting us to return to Him and give Him thanks, mga kapatid. Kasi, yun naman talaga ang ninanais ng Panginoon. Actually, ngayon kung babasahin nyo, meron kayong mga ordo, or babasahin nyo yung daily gospel reading based dito sa yung Catholic United States. Ang ginagamit ko kasi yung USCCB readings. Ang gospel antipon niya ngayon actually is 1 Thessalonians chapter 5 verse 18. Actually nakalagay yan sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 16 to 18 na dati memorize ko yan eh. In everything, ano sabi dito? Rejoice. Basahin natin mga kapatid ha, kasi dati nga memorize ko yan pero ngayon natural. Okay? Sabi dito sa 2 Thessalonians chapter 5 verse 16 to 18.
Ito yung sinasabi. Ibig sabihin, ito yung ine-expect sa atin ng Panginoon that every day we must give thanks to Him, mga kapatid. Ang sabi dito, rejoice always, pray without ceasing, and then sa verse 18, in all circumstances, give thanks, for this is the will of God for you in Christ Jesus. So yung pagpapasalamat ay ito yung inaasahan at ina-expect natin sa Panginoon, mga kapatid. And there are a lot of things that we need to give thanks to the Lord. Alam naman natin yan. Because everything comes from Him, mga kapatid. So therefore, ay dapat nating ipagpapasalamat sa Kanya. Hindi itong mga bagay na natamo natin or meron tayo sa buhay natin, it is not because of us, mga kapatid. It is because of the Lord. Whether we like it or not, that is the reality. Kaya nga, may sinasabi dito sa Psalm 115, verse verse 1, mga kapatid, sa Psalm 115, verse 1, okay, ito po sinasabi, not to us, Lord, not to us, but to your name give glory because of your faithfulness and love. Non nobis Domini, non nobis Domini. Okay, ang sabi dito sa Latin na version, sabi niya, non nobis Domini, not to us, Lord. Yan. Non nobis Domini, non nobis sed nomini tuo da gloriam. Na ibig sabihin sa English, not to us, Lord, not to us, but to thy name, let the glory be given. Ibig sabihin, kung ano yung na-accomplish natin, mga kapatid, huwag nating angkinin na atin because of our effort, because of our strength, mga kapatid. But because of the Lord. So that is why we need to give thanks to the Lord. Kaya itong sinasabi 1 Thessalonians 2 Thessalonians chapter 5, verse 18, in every circumstances give thanks to the Lord, for that is the will of God to you through Christ Jesus our Lord. See, yan yung kalooban ng Diyos. At kaya nga itong 10 kitungin na pinagaling, hinanap ng Panginoon yung siyam. Di ba 10 ang pinagaling? Bakit isa lang ang nagbalik? So, na kailangan natin talaga magpasalamat, mga kapatid, because everything comes from the Lord. At yan din yung sinasabi ni King David, nung nanalangin si King David, dito sa 2 Chronicles, mga kapatid, chapter, 1 Chronicle, actually sa 1 Chronicles 29, okay, ito sa nasabi niya, mga kapatid, sa 1 Chronicle, chapter 29, verse 14, ito sinasabi niya. That even King David, sa kanyang kamarlikaan na bilang hari, sa kanyang kayamanan, sa kanyang accomplishment, sa kanyang kaharian, marami siyang kayamanan. Pero nung nanalangin si King David, he recognized that everything comes from the Lord. So therefore, kung lahat ng bagay ay galing pala sa Panginoon, so therefore, kinakailangan pala natin magpasalamat sa Panginoon sa lahat ng bagay, mga kapatid. Ito sinasabi ni King David na kung mga paborito niyo yung kanta ni Don Moen, actually, na I Offer My Life, yung bridge niya, dito binase yung bridge niya. Yung sinabi sa bridge ng kanta ni Don Moen, di ba, narinig niyo yung original version. Lord, I offer you my life. What can we give that you have not given? And what do we have that is not already yours? All we possess are these lives we're living, and that's what we give to you, Lord. Lord, I offer my life. Ito sinasabi ni King David. Dito nagmula yon, dito binasa ni King Don Moen yung bridge na yon. At paborito kong kanta na yon. Talagang masaya ang puso ko doon kapag kinakanta ko yung kanta na yon. Ito sabi niya, sa 1 Chronicle chapter 29 verse 14,
But who am I and who are my people that we should have the means to contribute so freely? For everything, you see, King David recognized, despite siya ay mayaman, despite siya ay hari, for everything is from you, and we only give what you have received from you. You see? So therefore, kung babasihan natin itong sinasabi ni King David in his prayer, we can say that everything that we have comes from the Lord. So therefore, we cannot say that it is that we are giving this to Him, because we cannot give what we do not own. Sabi nga nung pare namin dito sa amin, according to one of our priests here in our parish before, he said, the only thing that we own is our own sin. The rest of what we have comes from the Lord. The only thing we own is our sin. So therefore, it is a must for us. It is necessary for us to give thanks to the Lord. Kasi everything that we have comes from the Lord. So everything that we are offering is not actually give. The term is we are giving to the Lord. Maybe the proper term is we are just returning to the Lord what He owned. Di ba? Anong may bibigay mo? Hindi ka nga nagmamayari niyan eh. Ang pag-aari mo lang, ang maaari mo lang maangkin na iyong kasalanan. The rest, everything that we have, even our very lives, comes from the Lord. So therefore, we own nothing. Then, how we can say that we are giving it to the Lord? Di ba? So therefore, maybe we can say that we are just returning it to the Lord. If this Sunday, you will go to Mass and offer, we can say to ourselves, Lord, I am returning this to you. This is yours. Thank you. Thank you, Lord. Kaya nga kung minsan, there are times, ito ay singit natin mga kapatid, there are times in our lives na yung kapag mawawala yung mahal natin sa buhay, grabe yung sakit ng loob natin na grabe na yung parang kung minsan ang iba ay halos, bakit? Panginoon, bakit kinuha mo siya sa akin? Di ba? Kahit yung mga pet na nga ngayon di ba? Kapag mawala yung pet mo, talagang grabe yung iyak mo, malulungkot ka, sobrang sakit. Pet mo pa lang yun. How much more kung magulang mo, kapatid mo, or taong malapit sa'yo, masasaktan ka. Pero yung iba na na parang nagtatampo sa Panginoon. Kasi alam mo, kuminsan kasi ang nangyayari, nakalimutan natin, na ipinahiram lamang sila ng Panginoon sa atin. Ipinagkatiwala lamang sila ng Panginoon sa atin. Sometimes we fail to recognize that. That is why ganun na lamang kasakit. Instead na i-recognize natin sa Panginoon na, Lord, thank you for giving Him to us for how many years. Di ba? Sometimes we forgot that. Thank you, Lord, for allowing Him to be with us for how many years. Diba? Sometimes we failed to do so. We failed to say that prayer. Sometimes we forgot to say, thank you, Lord. Ipinahiram mo siya sa amin. Thank you, Lord. Ibinigay mo siya sa amin. Sa loob ng ganung panahon ay binigyan mo kami ng kasiyahan sa pamagitan ng kanyang buhay. Binigyan mo kami ng kasiyahan sa pamagitan niya. Salamat, Panginoon.
Ang samot dalangin ko lamang ay bigyan mo ako ng kagalingan emotionally. Siguro yun yung gagawin natin mga kapatid. Kasi we forgot sometimes na parang akalan sobrang sakit na yun ano natin. Kasi parang minsan yung parang inaari natin, atin. Sa Panginoon, lahat meron tayo. That is why kung alisin man sa atin, kunin man sa atin, ang gagawin na lang natin is magpasalamat sa Kanya. Panginoon, salamat po sa mga pagkakataong ipinahiram mo siya sa amin ng mga ilang taon or kung gaano kahaba na panahon na magkasama kayo. Amen? So, the same with us, mga kapatid. Nasa araw na ito, ang Ebanghelyo ay nare-remind tayo na kinakailangan pala natin magpasalamat sa Panginoon. At sana ma-memorize natin yung sinasabi dito sa 1 Thessalonians chapter 5, verse 18, mga kapatid. At yung sinasabi ni King David, the 1 Chronicle chapter 29, verse 14, at maging yung sa Psalm 115, verse 1. Ito yung 1 Thessalonians chapter 5, verse 18. Banggitin natin, maging yung dalawang verses pa. Para maging reminder sa atin. Ito, 2 Thessalonians chapter 5, verse 18, mga kapatid. Yung sabi dito, 1 Thessalonians pala, 2 Thessalonians pala hanggang chapter 3 lang. 1 Thessalonians chapter 5, verse 18, mga kapatid. Take note, in all circumstances, give thanks, for this is the will of God for you in Christ Jesus. Yan. Sana ma-memorize natin, no? In all circumstances, 1 Thessalonians chapter 5, verse 18. Actually, yung maganda i-memorize, verse 16 to 18. Rejoice evermore, verse 16. Rejoice always, verse 16. Verse 17, pray without ceasing. Maiksi lang naman, mga kapatid. In all circumstances, give thanks, for this is the will of God for you in Christ Jesus. Okay? Maiksi lang, mabilis ma-memorize. Diba? Ito si Cedric. Okay, Cedric. Diba? Mabilis lang ma-memorize Cedric. Sana ma-memorize mo. Then yung 1 Chronicle chapter 29. Yung Psalm 115 mo na. Not to us, Lord, not to us, but to your name, give glory because of your faithfulness. Sabi dito, not to us, Lord, not to us, but to your name, give glory because of your faithfulness and love. Cedric, memorize mo, bro. Then 1 Corinthians chapter 29, verse 14, but who am I and who are my people that we should have the means to contribute so freely? For everything is from you, and we only give you what we have received from you. So therefore, right and proper, it is truly right and just. It is truly right and just. Cedric, di ba narinig ba yun sa mas? It is truly right and just to give thanks to the Lord. It is truly right and just to say and to call we are just returning it to the Lord. Okay? So let us not boast. Laki ng binigay ko. No. That comes from the Lord. You are just recognizing because we are returning it to the Lord because we are recognizing that everything that we have comes from Him. Yan, mga kapatid. Kaya nga, usually, actually, member din ako ng choir sa amin, pero member din ako ng EMHC, Cedric. Ang mga choir namin, nasa choir loop. Kaya kumbaga son, walang pumupunta doon ng mga collector actually. Kasi nag-serve naman sila usually. Pero, once a month, first Sunday of the month, ay nag-o-offer din sila. So, kasi, because we are recognizing not only our voice need to be given back to the Lord, but also the blessings that we receive comes from Him. So therefore, it is truly right and just
to return it to the Lord without murmuring. And then you cannot say and boast. It is because I earned it by my power, by my strength, because of my brain, because of my intellect, but because God has given it to us, not because of our strength. Kaya may sinasabi dun sa Zechariah chapter 4 verse 6. Ang sinasabi dun, not by might, nor by power, but by my spirit, saith the Lord of hosts. Kaya nga, kahit sa body, sa katawan natin, ang pinakamalakas, actually, hindi ang kamay, di ba? Pagdating sa martial arts, hindi ang kamay. Ang pinakamalakas, actually, tuhod. Ibig sabihin, with that pa lang, with that part of our body, meron ng aral na binibigay si Lord. Na, stop! Na, hindi sa paraan ng pagbabraso, kundi sa pamagitan ng ating paglukod, mga kapatid. Okay? So, ulitin natin, everything comes from the Lord. So therefore, we need to give Him thanks. Amen? Okay? Ay, pausto. So, that is by now, mga kapatid. Maraming salamat dun sa mga dumaan at sa mga nag-tap ng screen kanina. Or hindi man nag-tap ng screen, pero andyan sila at na kahit paano ay pinakinggan tayo. Ang Ebanghelyo ngayon ay ini-encourage tayo, inanyayahan tayo, at hinahanapan tayo ng Panginoon. Hinahanap tayo ng Panginoon na magpasalamat sa Kanya. Especially today, mga kapatid. For the past weeks, for all the blessings that we receive from Him, ng gabay niya at patnubay, pagliligtas niya sa atin, at lahat na meron tayo ay galing sa Kanya. So, kinakailangan sumarapat lamang natin siyang pasalamatan at papurihan sa mga ginawa niya sa ating mga buhay, mga kapatid. Kung ano tayo meron ngayon, it is because of God, not because of our ability or strength. Kung nagawa man natin yan, it is because God has given that to us. Kaya marapat lamang na siya ay ating pasalamatan at papurihan sa ating mga buhay. So, salam that is by now. May God bless us and keep us safe and sound sa araw na ito, mga kapatid.